mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-20, April 23, 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ 882. At syempre tayo po ay live simulcast din po sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamagitan po ng pagpadala ng mensahe sa aming Facebook page o kaya po sa aming hotline 84701-750 hanggang 54 o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Yung mainit na lagay ng panahon, yung heat index na araw-araw po nating minomonitor, ito yung so far, yung naitala kahapon, ito yung pinakamaraming lugar na nakaranas ng dangerous level na heat index. Umabot po ng 26 na lugar yung nakaranas ng above 42 degrees temperature o above 42 degrees Celsius na heat index. Yan po ay batay sa pagtala ng Pag-asa. At kasama po dyan ang Pasay City, Metro Manila, Dagupan City, Apari, Muñoz, Baler, Kasiguran, Sangli Point sa Cavite, Ambulong sa Tanawan, Infanta, Quezon, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro. Gayon din po ang Puerto Princesa City, Aborlan sa Palawan, Daet, Camarines Sur, Vira, Catanduanes, Masbate City, Pili, Camarines Sur, Rojas City, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Catbalogan, Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Davao City, Cotabato City at Butuan City. At dahil nga po sa patuloy pa ring mainit na panahon na ating nararanasan, batay po doon sa pagtala ng Department of Health mula po January 1 hanggang April 18, nasa 34 na po yung mga kaso ng heat-related illness mula nga po sa nabanggit na panahon. Yung mga heat-related illness na yan, kagaya po ng heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke, naitala po yan sa Central Visayas, Ilocos Region at Soc-Sargen. Inaabisuhan po natin yung ating mga kababayang elderly, at yung may mga comorbidity, na kung maaari, iwasan po yung matagal na outdoor activity at stay hydrated. Pero mukhang wala pong pinipiling edad itong heat stroke. Kasi may mga kaibigan po ako na less than 30 years old lang, nakaranas po ng heat stroke. Meron naman po habang nasa loob pa ng sasakyan. So, as much as possible, kung maaari, iwasan yung matagal po na pananatili sa labas para maiwasan po na kayo ay madali nitong mga heat-related illnesses na ito. At meron pang nasawi pala, out of that 34 na heat-related illnesses, 6 sa kanila yung nasawi. Inaalam pa kung ano yung dahilan ng kanilang pagkamatay. Pero sa gitna nga po nitong nararanasan nating mainit na panahon, may payo po yung mga eksperto Hindi po pala maganda na bibiglain niyo po yung pag-inom ng malamig na tubig. Yun, kasi 'di ba pagka ang ugali natin, pagkagaling tayo sa labas, pagdating sa bahay o sa opisina, 'di ba, inom agad ng malamig, Tapos usually isang lagok lang yung pag-inom sa tubig. Pero hindi po pala maganda 'yon. Dahil posible raw po na kumipot yung ugat at o sumikip
at yan po ay maaring maging dahilan ng stroke. Yun. Kaya unti-unting pag-inom lang po no, yung dehydration. At as much as possible, gawin pong instead na 2 liters a day po, ang pag-inom ng tubig, gawin na pong 3 liters a day. Ayan. Anyway, marami pa po tayong tatalakayin na may kinalaman sa mainit na panahon. Ngayong umaga, meron po tayo makakapanayam mula po sa MWSS para po kamustahin ang supply ng tubig sa bansa. Samantala sa punto pong ito, puntahan na po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, ika-23 sa buwang ito ng Abril taong 2024, panibagong dagdag bawas sa produktong petrolyo, kasado na ngayong araw. DWIZ Balita. Taas singil sa kuryente, asahan na ayon sa ERC. DWIZ Balita. Mga manggagawa muling humiling ng taas sahod. DWIZ Balita. Ilang lugar sa bansa nagsuspende ng klase dahil sa matinding init. DWIZ Balita. At grass fire sa NAIA Terminal 3 iimbestigahan na ng BFP. DWIZ Balita. At sa gitna nga po ng pagdagsa ng mga Chinese students sa Cagayan, diskriminasyon sa mga Chinese pinalagan. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa latest ng Filipino Mirror, sa detalye po ng ating mga balita, umarangkada na ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, tumaas ng 55 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 95 centavos naman ang rollback sa kada litro ng diesel. At 1 peso and 10 centavos ang ibinaba ng presyo ng kada litro ng kerosene. Unang ipinatupad ng kumpanyang Clean Fuel ang naturang dagdag bawas sa mga oil product kaninang alas 12:01 ng hating gabi, at nagkakaroon ng kaparehong price adjustment ang mga kumpanyang Pilipinas Shell, Sea Oil, Jetty, Caltex at PTT ngayong alas 6 ng umaga. Paliwanag ng oilprice.com, ito'y sa gitna pa rin ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Samantala, patuloy namang binabantayan ng mga eksperto ang international market, kaugnay nga po na magiging epekto ng pagganti ng Israel laban sa Iran at paghina ng piso kontra US dollar na umabot na sa 57 pesos and 54 centavos kahapon. Babala naman ni Energy Assistant Director Rodela Romero, tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo kung sasadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nako, itong buwan na ito, kung matatandaan ninyo, may announcement ang Meralco na bumabae yung singil sa kuryente. Pero ito po ang kinumpirma ng Energy Regulatory Commission, asahan na po ang mataas na singil sa kuryente sa mga susunod na bayarin. Ayon po yan sa ERC, matapos nga pong paganahin ang mas mahal na planta kasunod ng serye ng Red at Yellow Alert sa Luzon at Visayas Grid noong nakaraang linggo. Kaugnay po nito, tumanggi muna si ERC Chairperson Attorney Monalisa Di Malanta na sabihin kung magkano ang itataas ng singil sa kuryente dahil patuloy pa nila itong pinag-aaralan. Samantala, bagamat normal naman na ang sitwasyon ng Luzon at Visayas Grid kahapon, iniimbestigahan na ng ERC ang ilang planta, lalo na ang mga hindi ipinagbigay alam kaagad ang pagpalya. DWIZ Balita. Talagang challenging yung supply ng kuryente, no, dahil higit 70% ng mga hydroelectric power plant ang tumatakbo ang tumatakbo ng below normal capacity. Alam niyo naman po, pagkakapos ang supply at pagka mataas ang demand at merong challenge, no, dun sa panig ng supply, tumataas ho talaga, no, ang presyo. Samantala, nagtipon-tipon naman po ang daan-daang manggagawa mula sa iba't ibang unyon para ipanawagan na isabatas na ang taas sahod. Ginawa ng mga manggagawa ang panawagan ilang araw o higit isang linggo bago ang Labor Day o ang araw ng manggagawa sa Mayo 1. Ayon kay Charlie Arevalo, ang tagapagsalita ng Wage Increase Now, umaasa sila na makakamit ang
family living wage ng mga manggagawa sa lahat ng sektor. Samantala, nagbabala naman si Jerome Adonis, ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1, laban sa panukalang charter change, partikular na sa pagpayag sa full foreign ownership dahil maaari daw po yang mauwi sa wage depression. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula po sa labas ng himpilan. Ipapasang bersyon ng Kamara ukol sa legislated wage hike, handang i-adapt ng Senado kung mas mataas ito. Ang report mula po kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Handa ang Senado na i-adapt ang ipapasang bersyon ng Kamara sa panukalang itaas ang arawang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Senator Jingo Estrada, Chairman ng Senate Committee on Labor, pasado na sa Senado ang 100 pesos legislated wage increase pero hindi pa umuusad dahil hindi pa naaprubahan ang bersyon nito sa Kamara. Kukumbinsihin daw niya mga kasamahang senador na i-adapt na lamang kung mas mataas ang aprobahang bersyon ng mababang kapulungan. Nitong February, tinalakay na ng House Committee on Labor ang dalawang panukalang batas ni Cavite Representative Jolo Revilla na humihiling ng 150 legislated wage increase para sa private sector dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pero may hiwalay na panukalang batas na itaas hanggang 350 pesos ang arawang sahod para daw makaagapay ang mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa serye ng oil price increase at epekto ngayon ng El Nino. Sinabi ni Estrada, handa siyang makipag-dialogue sa kanyang counterpart sa Kamara pero hindi nila didiktahan kung magkano ang dapat ipatupad na aumento pero sana daw ikonsidera niya ng Kamara ang sitwasyon ng mga employers at huwag mabigay ng false hope sa mga manggagawa. Ito as Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa oras na 16 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa matinding init. Sa gitna po yan ng 42 degrees Celsius na heat index, suspendido ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Pasay City simula ngayong araw, April 23, hanggang bukas, April 24. Ililipat naman sa alternative learning modality ang mga klase sa nasabing lugar. Patuloy naman ang asynchronous classes sa Quezon City dahil sa 42 degrees Celsius na dangerous heat index na inanunsyo ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Wala namang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Pampanga at gaganapin na naman yang klase online. Ayon kay San Fernando City Mayor Vilma Balie Caluwag, bahagi ng proactive measure ang nasabing suspensyon laban sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino phenomenon, tagtuyot at heat index forecast ng Pag-asa. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Alcala at Gataran, Cagayan mula preschool hanggang high school at sa halip ipatutupad ang asynchronous classes o distance learning. Wala ring pasok sa Pangasinan mula preschool hanggang senior high school dahil sa 44 degrees Celsius na heat index at sa Albay sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, pumalag si Civic Leader Teresita Angsi sa xenophobia o pagkapuot sa mga Chinese at racism o galit sa isang lahi na reaksyon sa napaulat na pagdami ng mga estudyanteng Chino sa Cagayan. Ayon kay Angsi, sumakay ang mga politiko, militar at pulis sa issue nang hindi sinusuri ang katotohanan. Binatikos din ng Civic Leader ang Commission on Higher Education matapos itong i-anunsyo na maraming Chinese student sa St. Paul University sa Tugigaraw nang walang konteksto. Punto pa ni Angsi, tanging ang naturang pamantasan ang otorisado ng CHED at Bureau of Immigration na tumanggap ng mga dayuhang estudyante. Dagdag pa ng Civic Leader, 486 lang na foreign students ang nag-aaral sa St. Paul University. Taliwas sa mga ulat na 4,600 ang mga dayuhang mag-aaral sa universidad. DWIZ Balita. Tanggap po tayo muli ng report mula po sa labas ng himpilan. Ang muling pag-asagawa ng balikatan exercise sa bansa na nagsimula po kahapon, inalmahan ng Makabayan Block.
Ang report mula po kay Patrol Number 11, Tina Nolasco. Tutol ang grupong makabayan sa Kamara sa muling pagsasagawa ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at US sa Palawan at Batanes. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ang naturang hakbang ay hindi lamang nagdudulot ng panganib ng katatagan sa rehiyon, kundi nakakabahalang pagsuko ng soberanya ng Pilipinas sa mga dating nanakop sa bansa sa harap ng maritime dispute. Anya, ang balikatan exercises kasi ay isang rehearsal o pagsasanay sa digmaan na posibleng magpaninga sa sigalot. Nakababahala rin ani Brosas na ang Pilipinas ang tila ginagamit na sangla sa geopolitical chess game sa pagitan ng Estados Unidos at China. Para naman kay dating Bayan Muna Representative at ngayon Bayan Muna Executive Vice President Carlos Isagani Zarate, ginagamit lamang umano ng Amerika at China ang Pilipinas dahil pareho itong hindi kayang sa ngayon na makisali sa isang Mutual Assured Destruction o MAD na pagkilos. Mabatid na nagsimula na kahapon ang pinakamalaking balikatan exercises sa Pilipinas na magtatagal hanggang May 18 kung saan 16,000 sundalong Amerikano at Pilipino ang kalahok. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may tonong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report. Ang kampanya kontra human trafficking mas paiigtingin ng Pilipinas at Qatar. Report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Magkakasa ng joint projects at exchange ng legislation sa pagpapalitan ng mga batas at regulasyon sa paglaban sa human trafficking ang Qatar at Pilipinas. Nabatid na ito nakapaloob sa nilagdaang Memorandum of Understanding o MOU kasunod ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Qatari Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa Malacanang. Ayon sa PCO, Presidential Communications Office, sa ilalim ng bilateral cooperation ay tutukoy at magpapatupad ng mga joint projects ang dalawang bansa upang masugpo ang human trafficking kakibat ng pagsasagawa ng public awareness at mga pag-aaral at pananaliksik kaugnay ng nasabing usapin. Samantala, sa ilalim naman ng MOU sa Mutual Recognition ng Seafarer Certificate, ipatutupad ang mga probisyon na kapaloob sa International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers kakibat ng mga pag-amyenda na ginawa ng Qatar. Sinasabing saklaw ng kasunduan ng certificates ng seafarers na nagsisilbi sa registered merchant ships ng dalawang bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sige, isa pang report. Bago tayo magkaroon ng commercial break, ang PNP po, ipinabubura na ang mga visible tattoo sa mga pulis habang maharap naman sa investigasyon ng mga tatanggi sa pulisiyang ito. Detalye mula kay Patrol Number 17, Jopel Peleño. Ipabubura ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga visible na tattoo ng mga pulis habang hindi naman tatanggapin ang mga aplikante na mayroong tattoo kahit na nakatago ito sa katawan. Sinabi ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo na mahigpit ang ipinatutupad nila na disiplina sa pambansang pulisya ukol dito. Sa katunayan, mariin aniyang ipinagbabawal ang paglalagay ng tato sa katawan para sa mga uniform at non-uniform personnel. Ayon pa kay Fajardo, mayroong polisiya ang PNP na nagbabawal sa paglalagay ng tato sa katawan, lalo na iyong nakalabas sa uniforme. Bilang bahagi ng disiplina, hindi rin aniya tatanggapin ang mga aplikante na mayroong tato kahit na hindi pa ito visible. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na bibigyan ng 3 buwan ang mga mayroong tato para burahin ito, habang isasalang naman sa investigasyon ang sinumang pulis na magmamatigas o hindi susunod sa polisiya na burahin ang mga visible na tato nila sa katawan. Kabilang sa mga tato na ipinagbabawal ang extremist tattoo, ethnically or religious tattoo, indecent tattoo, racist tattoo, sexist tattoo at mga unauthorized o prohibited na tattoo. Hindi naman sakop sa ipinagbabawal na tattoo
ang aesthetic tattoo gaya ng sa kilay, labi at sa eyelid. Sinabi pa ni Colonel Fardo na naaprubahan ito noong Marso ng taong 2004 at mayroon pang 15 araw para sa publication bago ipatupad ng PNP. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may totong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat, Jobel Peleño. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:25 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. Naku, yung supply po ng tubig, no? Ang pangunahin natin kinakailangan ngayong panahon ng tag-init ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito dahil posible raw pong abutin by end of March, by end of May, pagkatapos po ng Mayo, posible raw pong abutin na no Angat Dam. Yung critical level nito na 180 meters. Sa Angat Dam po nanggagaling yung more than 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Kaya po malaking challenge po ito, no, kapag inabot ng critical level, no. Wag naman po sana yung antas ng tubig diyan sa Angat Dam. Tuloy-tuloy ho yung pagbabae ng water level sa lahat po ng mga dam sa Luzon. Lahat po yan below normal level na. At kaugnay po ng isyong ito, nasa linya po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng MWSS, si Engineer Patrick Dizon. Maganda umaga po, Engineer Dizon. Ay, magandang umaga po at sa lahat po ng ating pong tagapakinig at tagapanood po ng inyong pong programa. Sir, you have meron po kayong anunsyo, no, na babawasan po yung alokasyon ng tubig sa Metro Manila by May 1. Ituloy po ba itong planong ito ng MWSS, sir? Actually, ang nagde-decide po ng allocation po natin dito sa Metro Manila, saka yung farmers po sa Bulacan, ay ang ating pong National Water Resources Board. So, kami po ay meron pong grupo po, no? Ito po yung Angat Technical Working Group on the operation and management po ng Angat Dam. So, kami po ay magmi-meeting po, no, sa Wednesday pa po, no, para i-decisionan po, no, yung ating pong allocation para sa May. Kasi po amin pong pinagdidesisyonan yan on every 2 weeks po basis po, no, base po sa nagiging projection po ng Pag-asa sa kung mayroon mang pag-uulan sa ating pong watershed po sa ating pong Angat Dam. Pag natuloy, Engineer Dizon, yung pagbabawas ng water allocation, ano po ang magiging implication nito o impact sa ating mga kababayan? Opo. Sa ngayon po kasi, no, nasa 50 cubic meter per seconds po yung ating pong allocation. So sa madaling salita po, no, ito po ay 4,200 liters per day kada araw po, no. Yung ating pong pangangailangan po sa ating pong Metro Manila, Cavite, sa Bulacan para po hindi po magkaroon po ng interruption. So kapag mababawasan po ito, no, ay talaga pong magkakaroon po tayo ng mga scheduled na water interruption po sa ating pong mga customers. Ayun. So, posible po ba yung Pila Balde ulit, Engineer Dizon? Actually, hindi naman po natin to na-expect po, no, yung nangyari po noong 2019 na tayo po ay pumipila po, no, sa ating pong mga daan para lang makakuha ng tubig. Kasi sa ngayon po, no, ay nakapag-implement na po tayo ng mga augmentation measures po natin na kung saan po, no, na kukuha po tayo ng mga tubig po, no, dito sa ating po Laguna Lake. So mayroon na po tayong 3 planta po na naitayo po dito sa may part ng Muntinlupa, saka may part po ng Rizal na magsusupply po ng around 300 million liters per day. Aside from that po, no, ay mayroon na rin po tayo deep wells po, no, na na-rehabilitate po starting from 2019 pa po ito. So 100 plus po na deep wells po na kaya po natin i-operate po para mag-augment lamang po ng tubig just in case po na mabawasan po tayo ng allocation na nagagaling sa Angat Dam. So latag po ang contingency measure para po maiwasan na umabot doon sa rotational water service interruption in case na bawasan yung water allocation.
ng Opo. ng National Water Resources Board. Tama po kasi po nung last year pa po no, nung nag-announce po ang ating pong Pag-asa na magkakaroon po ng El Nino this year, ay talaga pong nag-push through po kami, no, nagpursige po kami para ma-implement po or matapos po itong ating mga augmentation measures para may magamit po tayo this summer. Okay po. So aantabayanan namin, sir, yung magiging resulta ng inyong pag-uusap by Wednesday, ano? Kung matutuloy ba yan at kung magkakaroon po ng rotational water service interruption, gaano katagal para naman po makapaghanda yung ating mga kababayan, ano, engineer? Apo, tama po. Kaya kami naman po sa MWSS ay actually nagre-request po kami sa ating pong National Water Resources Board na wag po tayong bawasan po no ng allocation kasi po alam naman po natin yung hirap po no ng ating pong kababayan sa ngayon kasi sobrang init po at kailangan po talaga nila na magpalamig at gamitin po yung mga tubig. Kaya po kami po ay sumulat na po sa NWRB na i-maintain lamang po yung ating pong allocation na 50 cubic meter per second. Sir, pagka ganyan ba, kasama rin sa iko-considera ninyo yung pagbabawas ng water allocation sa irrigation? Kasi source din po ng irrigation ang Angat Dam eh. Actually sa ngayon po no, I think nasa mature stage na po yung kanila pong mga tanim po no. Kaya po ang tingin po namin po hanggang second half of this May na lamang po yung requirement po nila ng tubig. So pagdating po ng June ay wala na po talaga silang allocation. Kasi nakapag-ani na po. Sir, yung MWSS, sakop niya ba, sir, itong Cebu? Hindi, sir, ano? Hindi niyo to sakop. Metropolitan Cebu Water District ito, no? Yes po. Ang MWSS po ang hawak lamang po niya yung buong Metro Manila, Cavite, Rizal, saka Bulacan po. Okay po. So, sir, yung panawagan sa ating mga kababayan, kasi dapat tulong-tulong tayo dito no para ma-exhaust no, ma-conserve yung paggamit po ng tubig. Opo. Salamat po sa pag-imbita po sa MWSS para po sa binigay niyo pong pagkakataon po no para mapanawagan po natin yung ating pong conservation measures po no para po sa pagtitipid po ng tubig kasi tama po kayo no, hindi lamang po ito responsibilidad po ng gobyerno at meron po tayong kanya-kanya pong responsibilidad para maibsan po natin yung epekto ng El Nino. So sa ating pong kababayan, hinihiling po natin po no na patuloy po tayong magtipid po ng tubig. So naiintindihan po namin kayo na talaga pong mainit po sa ngayon. Kaya kapag gumagamit po tayo ng tubig, kapag kunwari naliligo po tayo, ay limitahan na lamang po natin yung oras po ng ating pong paliligo para matipid po natin yung natitirang tubig po na meron po tayo sa ngayon. Sir, option po ba ng gobyerno yung pagpapatupad ng cloud seeding? At least dun po sa area ng Angat Dam para tumaas-taas ng bahagya po yung water level po doon? Opo. Actually, nag-uusap po kami ng ating pong Pag-asa saka yung ating pong Philippine Air Force po no, sa mga posibilidad po nito. Kaya lamang po sa ngayon po, no, ayon po sa nagiging projection po ng Pag-asa, ay wala po talagang seedable clouds po na tinatawag po no, sa ating pong mga watershed. So, hindi rin po tayo makapag-seed po ng mga clouds. Kaya sayang lang din po yung ating pong mga ika-cloud seed kapag wala pong maulap. Yun naman ang challenge. Kaya hindi rin uubra yung cloud seeding. Opo, tama po kayo. Anyway, sige po. Antabayan na namin, Engineer Patrick Dizon, yung magiging announcement, no, kung tuloy ba yung pagbabawas ng water allocation by May 1. Kung matutuloy, gaano katagal yung magiging water service interruption at gayon din yung contingency measure na nakalatag para ma-augment yung pangailangan sa tubig kasi sobrang init ho eh. 26 po kahapon yung mga lugar na nakapagtala ng dangerous level heat index. Kaya po talagang matindi rin ho ang demand sa tubig. Tama po kayo, ma'am. Kaya kami po talaga po ay patuloy po yung ating pong panawagan po sa ating mga kababayan po for the conservation measures po. Okay po. Marami pong salamat, Engineer Patrick Dizon. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Yan po si Engineer Patrick Dizon, ang tagapagsalita po ng MWSS. Update at talakayan sa mga OFW linggo-linggo. Ayan, mula naman dito sa Pilipinas,
puntahan naman natin ang ating kababayan mula sa ibang bansa. Nasa Zoom na po pagka ganitong araw ng Martes. Ito po inilalaan natin para sa ating mga kababayang OFW at para tayo ibigyan ng pinakahuling ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan sa abroad. Nasa Zoom na po si Dick Villanueva. Dick? Magandang umaga, Cecil at Senator Tol. Ito, makalipas ang isang linggo mula nang manalasa ang matinding pagbaha sa Dubai, bakas pa rin sa mga kababayan natin na nakatira na nagtatrabaho sa Al Basra ang trauma. Marami sa kanila ang hindi nakakapagtrabaho ng mga oras na iyon dahil bukod sa mataas ang tubig baha, wala ring access ang public transportation, particular na ang bus, maging ang subway ay lubog sa tubig. Maging ang mga kababayan natin sa Al Sharjah ay kanya-kanyang diskarte rin sa panahon ng kasagsagan ng pagbaha para sa kanilang inumin tubig at pagkain. Itinatawid nila ang gabewang na tubig baha gamit ang improvised balsa o bangka na yari sa dismantled crib na nilagyan nila ng empty water container na palutang. Ang mga tubig na ito ay galing sa isang mosque na malapit sa kanilang tirahan. Maging ang mga pambuhos nila sa toilet ay tubig baha rin dahil nawalan sila ng tubig at ilaw. Umipila rin sila sa mga naghahatid ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan sa lungsod. Upang makaiwas sa baha, ginagamit nila ang supermarket caddy na siyang sinasakyan ng kanilang anak at asawa. Magkagayunman, pinilit pa rin nilang magsaya upang maibsan ng sobrang stress na kanilang dinadanas. Imbis na beach o pool valley, baha valley naman ang kanilang naging libangan sa gitna ng kalsada na gatuhod ang lalim ng tubig. Si Camila Iman, residente ng Al Basra, UAE, ay isa sa nakakaranas ng malakas na hagupit ng ulan at kitang-kita rin niya ang rumaragas ang tubig na nagpalubog sa mga sasakyan. Sa ngayon ay unti-unti nang humuhupa na ang baha. Ang dating mistulang dagat-dagatan ay tumambad na lupa, subalit may ilang pa ring lugar sa lungsod na apektado pa rin ng pagbaha. Cecil, Senator Tol, makakapanayam natin ngayon si Camila. Good morning, Camila. Ay, meron tayong kababayan. Good morning, Camila. Camila. Yan na yung kababayan natin yan, Dick, dyan sa Dubai. Tama ba? Inaabot daw sila ng brownout ngayon. Kaya pinipilit niya magkaroon ng flashlight daw. Ayun. So, brownout ngayon dyan sa kasi grabe naman talaga yung di ba? Nakita mo yung baha tsaka yung paghagupit talaga ng hangin na sinabayan pa ng malakas na ulan. Kaya maraming mga infrastructure yung nadali, no? Nandiyan na ba yung ating kababayan Dick? Camila, nandiyan ka na, Camila? Wala pa sa Zoom, no? Wala pa sa Zoom. Anyway, ilalarawan ko lang sa iyo, Cecil, kasi nagkausap kami nito si Camila. Ang sabi niya, ngayon ang nagiging problema nila, humupa na yung baha unti-unti. Ang problema naman ngayon yung basura. Nako. Sa kanilang tinitirhan na hindi daw nakukolekta pa. Tsaka yung putik, di ba? Nangangamoy na daw. At saka isipin mo yung sa bus, nakikipagsiksikan sila. Oo, dahil yung lubog din yung subway, napuno rin ng tubig. Ayan na si Camila. Ayan. Camila, good morning. Yes, bigandaan. Good morning po sa inyong lahat. Ayan na. Good morning, Camila. Nandyan na. Good morning, Bossing D. Good morning, Cecil. Good morning, Senator Francis. And sa lahat po ng ating mga viewers and listeners around the globe. Pasensya na po. Habang naghihintay ako sa inyo, bigla pong namatay ang ilaw. Kaya tignan ang gamit ko, flashlight. Pero kamusta ang sitwasyon ninyo, Camila? Diyan sa Dubai, ikaw ay nasa Dubai direkta mismo, Camila? Yes po. Nasa Dubai po ako ngayon. At isa po yung lugar ko, ang Al Barsha, sa mga talagang mas naapektuhan sa nangyaring flood. Dito? Yung pagbaha dito. Kamusta ang ninyo dyan? Ang pangangailangan, Camila? Salamat sa Diyos kasi napakagaling talaga ng bansang UAE ang kanilang pamamalakad dahil hindi nila pinabayaan kahit anumang sakunang dumadating dito, mga problema, hindi po pinapabayaan talaga ng gobyerno ng UAE. Nagsusupply po sila ng mga tubig, pagkain, nagkakaisa kahit mga, alam mo yung mga people from all walks of life, nagkakaisa. So, wala kayong problema, Camila, sa supply ng pagkain, tubig, at least yung basic necessities?
Yes po, nagsusupply po ang gobyerno ng UAE at yung mga NGOs din po. Nagsusupply din po sa ng pagkain. Although sa side naman namin, hindi kami nakatanggap, okay lang din po. Kasi yung may mga area sila na kayang abutin ng tulong. Kasi sobrang lalim, yung area po kasi namin, merong umabot hanggang dibdib. So talagang ang hirap marating po ng ayuda. Pero okay lang. Healthy naman po kami lahat. Ayun ang importante. importante. Ngayon ang mas nagsasuffer yung Sharjah. Okay, yun ang importante. At ito lang, Camila at Dick Villanueva, para dun sa ating mga kababayan na mga kailangan ng legal assistance, no? At dun sa mga indigent nating mga kababayan, kasi si Senator Tol, meron po siyang itinatag. No? This is founded by Senator Tol, Philippine Legal Justice Center. Pwede po kayong tumawag sa number na 0976. Pilipinas ang tatawagan ninyo, so dapat yan ay +63 976 515-1097 o kaya po ay mag-email sa phillegaljusticecenter@gmail.com. Maganda siguro i-announce namin ito dun sa Facebook page ni Sentol para din sa ating mga kababayang OFW na kagaya ninyo, no, yung mga assistance para maipaabot natin sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para in case kayo ay kailangan bigyan ng ayuda o kung ano yung tulong na pwedeng maipaabot sa inyo ng ating pamahalaan. Oo, kaya alam mo, Cecil, yung mga nung unang yung kasagsagan ng baha talagang ginagamit nila yung kadi ng supermarket, sasakay sila kasi mataas yun para hindi sila abutin ng tubig. Kasi sabing ganyan nung taga sa Sharjah, hindi daw sila bibigyan ng ayuda kung hindi kasama yung anak. Ayun. Okay, so anyway, Dick at Camila, maraming salamat sa inyong oras at maigi naman at alam mo naman ang spirit ng mga Pilipino, no, patuloy tayong lumalaban sa kabila ng mga hamon ng buhay. Ayan, at bayanihan, tulungan tayo. Yes, bayanihan. Apo, yan. Maraming salamat din po sa inyo at nawa po'y masuportahan kami ng gobyerno. Okay. Thank you very much, Dick. Okay, papaalam natin yan. Maraming salamat sa iyo, Cecil at Senator Tol. Ito po si Dick Villanueva mula po dito sa Paris, France. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa DWIZ 882. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:47 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. Nako, kamustahin na natin ang presyo ng mga bilihin, may monitoring, 'di ba, na inalabas kahapon o ng weekend ang Department of Agriculture. Tumaas yung presyo ng bigas. No, kahit na panahon ng anihan, tumaas yung presyo ng bigas at si Pangulong Marcos pinamamadali na yung proseso ng importation sa mga agricultural products nang sa gayon po hindi kulangin ang supply sa mga pamilihan at hindi nga po yan magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Naroon po ngayon sa Tejeros Wet and Dry Market ang ating kumaring, si Alexa o si Sandy. Tama ba? O Alexa Avila. Alexa Avila, nandoon sa Tejeros Wet and Dry Market sa Makati City. Good morning, Alexa. Good morning, Miss Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Dito tayo ngayon sa Tejeros Wet and Dry Market para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Unahin natin sa gulay, ang sibuyas, carrots, at ang palaya ay nasa 100 piso per kilo. Bawang 140, patatas 110. Luya, nagmahal, nasa dating 130 ay nasa 140 ngayon. Ang sayote ay nasa 130 pesos per kilo. Talong 90 at ang repolyo ay 70 pesos per kilo. Sa karne naman, ang pork chop ay nasa 340, lomo 390, liempo 400, buto-buto 340 at ang atay ay nasa 280 pesos per kilo. Sa isda naman ang galunggong 180, bangus 160 at 240,
Dalagang Bukid 240, Tulingan 240, Tilapia 150. Sa presyo naman ng bigas, marami ring pagpipilian. Pero ang pinakamababang nakita natin dito sa Tejeros ay nasa 53 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Miss Cecil? Oo, ganyan nga talaga ang presyo ng bigas ngayon, ano? More than 50 pesos, no? Last week, mga nakita pa tayo mga nag-48, nag-45, yung monitoring ni Sandy. Yung presyo pala ulit, Alexa, ng yung minomonitor natin na presyo ng kamatis, magkano ulit ngayon? Ang kamatis, Miss Cecil, nasa 80 pesos per kilo. Balik 80. Kasi medyo bumaba na yan, di ba? Remember, Alexa? Meron na kayong naikuta na 60 pesos di ba, no? Sa Balintawak, may 50 pesos na nga na presyo ng kamatis. Anyway, sino yung mas mura pa, nasa 40 yung nasa Balintawak, Miss Cecil. 40 pesos kita mo. Ngayon, 80, doble, no? Baka malamang doon din, galing, no? Yung kanilang supply. Tapos, syempre, you have to factor in tumaas yung presyo ng gasolina no? Kaya siguro tumaas din yung kanilang transportation cost. Anyway, Alexa, sino ang ito hahabol si Senator Tol, Alexa. Maswerte. Oo. Eto. Sino maswerte nating vendor ngayon, Alexa? Hi, good morning, Sentol. Kasama natin si Kuya Sam Villegas. Ay, Sam, congratulations. Ano ba tinitinda ni Kuya Sam? Tilapia po. Light tilapia po. Tilapia, ano pa? Bangos? Opo, may bangos din po. Tumaas ba ang presyo? Hindi naman. Sakto lang po. Di po nababa, ganun pa rin po. Ayun. Alam naman ng tao naman talagang talagang hindi pwedeng umiwas sa isda at mas masarap ang isda. Kaya nga po. Congratulations sa inyo. Kumusta mo kami dyan sa mga sa mga kasamahan natin vendors dyan? Awa. Alexa, may dagdag ka pa? Alexa. Senator Miss Cecil. Yan, maraming salamat, Alexa. Maraming salamat. Ako, Cecil, nandito ako sa Panglao, Bohol. Wow. Sa Panglao, Bohol at sasabak ako sa init ng panahon, maya-maya. Sa Alicia, sa Tagbilara, nabuelo lang ako, Cecil, at iinom pa ako ng kape muna bago sumabak doon. At tayo halos handa na. Na may baon na akong hindi, ang baon ko, yung maliit yung mga bimpo. Yung mga face towel, kasi maya-maya mainit. Ating i-inaugurate mamaya yung Alicia Community College. Doon sa munisipyo ng Alicia, dito sa lalawigan ng Bohol. Kaya napabilis yung landing namin. Dapat alas 7 ang landing, 6:20 ata, 6:30 kami lumanding. Naghanap lang ako ng lugar kung saan meron tamang signal. Kakalanding nyo lang pala, Sentol. Diyan pa kayo sa airport. Nasa airport ako. Humanap ako ng lugar na hindi nag-a-announce kasi nag-a-announce dito ng yung mga flight, kaya maingay. Ayun, mainit ang panahon ngayon dyan, Sentol. 26 na lugar kahapon po yung nakapagtala ng dangerous level na heat index. Yan. Kasama ba ang Bohol? Ang Bohol, wala po sa listahan kahapon, ang Bohol. Ang meron po Iloilo. Yan, Iloilo City. Ito yung... tapos na ako doon. Graduate na ako doon isang araw. Graduate na ako nung isang araw doon. Pero ang La Union La Union. Ang La Union, Sentol, ay wala sa listahan kahapon. Ang Dagupan, ang hindi nawawala sa listahan, Sentol. Ayun, ako. Meron imbitasyon sa akin sa Dagupan. Panran pa naman. Panran. Bago magsimula yung kanilang Bangus Festival. Baka mahirapan tayo doon. Ito na, nag-a-announce na naman dito. Hello everyone. Ayan, andyan ka pa pala sa airport, Sentol. At yung EDSA Kamuning Flyover, ito announce na natin, Sentol. Isasara pala yan ng 6 na buwan. From May 1 hanggang October 5. Dahil sasailalim po yan sa pagkukumpuni. Retrofitting ang gagawin po dyan sa Kamuning Flyover. Isasara yung southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover on starting May 1. Ayan, Sentol. Naku, balitaan mo kami dyan, Sentol. Meron po pang panalangin. Sige. Yes, Sentol. Bigyan daan natin bago tayo tuloy magpaalam. Itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Simple life.
Happy are those people who have life's simple pleasures. They do not ask, they give. They do not keep, they share. They do not beg, they offer. They make this world a wonderful place. Blessings are for people who live with love, kindness, and thoughtfulness for others. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. We'll leave Hanoi in a while. Naku, ingat po pala kayo, Sir Edgard Cabangon, sa inyong biyahe. Safe travels po. Safe travels po, Sir Edgard. Ito po si Senator Francis Tolentino sa lahat po na sumubaybay sa Usapang Tol. Live po ako sa Panglao, Bohol Province. At lahat po ng ating mga taga-subaybay ay mag-ingat din po kayo. Sobrang init po ngayon. Magkita-kita po tayo bukas. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.